you may now kiss your wife. Okay? Go ahead. Wala din naman tumama. Yun. You may kiss your wife. Good. Palakpakin natin. Ready? 1, 2, 3, smile. Inyo, titingnan natin ang Biblia. Ano ba sinasabi? Ano bang pattern na dapat natin gayahin? So first, the foundation of the biblical marriage, session 1. Masama ang magsinungaling. Yes. Alam mong masama ang magsinungaling. Bakit? Kasi nakasulat na po yan sa puso ng tao. So therefore, it's given already. Yeah, i-remind lang tayo ng word. At katulad ng ngayon gagawin natin, i-remind namin kayo uli. Mali ito tama. Mali ito, then expose them to your spouse. You have to let your spouse know. Kesa malaman pa ng iba or maging worse pa ito. Kaya nagkakaroon ng mga adultery or broken family kasi walang exposure. Hindi naman mangyayari ang mga broken family or broken marriage kung kung na-expose natin sa spouse natin yung problema natin. Ilaw yan. So this one, what is infidelity? Yeah, what is infidelity? Infidelity is the act of being unfaithful to one's spouse. It is usually refers to engaging in sexual or romantic and up hurting everyone. So may more than one. Okay? That's why Yeah, ang dami niyan. conflicted siya. More than one person at a time. Isa nga lang, mali na. Dinamihan pa. Yes. Another is commemorative infidelity. Commemorative. Hallelujah. Pang-graduation ng Impurity. You will always do that as a married couple. Pareho, kayo. Yeah, kaya nga binabalik ako sinasabi ko kanina sa inyo, matuto kayong magalit sa kasalanan. Kung kayo magagalitin na tao, ilagay nyo sa kasalanan, huwag sa tao. Maggalit tayo sa kasalanan. Hate sin. Yeah. And this one, ang ibig sabihin talaga ng respect rito sa Griego ay timeos. Timeos kind of marriage. And I hope that your spouse will also be there with you. Sana kung gaano ka ka-excited sa Panginoon, yung asawa mo excited din sa Panginoon. Hindi po maganda roon. Excited ba yung asawa mo sa pag-church kay Lord? Amen. Tingnan mo mabuti ang asawa mo. Sabihin ko na yan, when I try to check that, yung understanding, ang Greek word po niyan ay ginosko. Sa ibang version ko, ibig sabihin niyan is, husbands, be considerate with your wives. So anong ibig sabihin nun? Yung ibig sabihin nun is that parang sinasabi sa Tagalog, parang ganito, mga asawang lalaki, pag-aralan ninyo ang inyong asawang babae. No? Ito po yung pag-aaral na wala pong graduation. Ayan. Okay? Ito po yung pag-aaral. Kahit mag-PhD ka, Yun. eh mapapakamot ka pa ng ulo. Yun. At sasabihin mo, hindi ka talaga maintindihan. Yun. Talaga, ano ba talaga gusto mo? Nakalbo na siya sa hindi pa rin niya intindihan. Hallelujah. Diba? Yun. I will be faithful to you always. Never leaving you, nor forsaking you. I will lead, guide, protect, and provide. I will live with you. Help them to listen to you more. Yes. And I pray, God, that we will be a helpmate suitable for our spouse. And husbands, being the faithful and loving husbands that you are, you may now kiss your wife. Okay? Go ahead.